Yan ang isla na tanyag sa buong mundo at binabalik-balikan ng mga turista. Pero lingit sa kaalaman na marami, isang bahagi pala ng Boracay ay minsan naging pag-aari ng isang pamilya. Nakatutok si Katati Bayan. Sangkatlo ng isla ng Boracay, pag-aari noon ng pamilya ni Lola Heidi. My father was appointed as Juez de Paz in Buruanga, overlooking Boracay Island. Now he loves to look at the island. He was able to purchase so they got the property. Kaya sa tuwing nababanggit ang Boracay, mga alon ng alaala ang bumabalik sa kanyang diwa. After summer classes, dinadala ako ng mother ko. And I never forget especially when mama was still alive. Oh my, I enjoyed my stay with my mama. So of course, I can remember we used to ligo sa beach, may mga kaibigan kami. Hindi pa masyado. Mga bisita-bisita lang, wala. Ang hotel yan lately. Ang ganda ito, ganda. I hope makita mo yan. Ang dating Tagong Paraiso. Dinarayot, nahanay na ngayon sa pinakamagandang beach sa buong mundo. Makailang ulit kong bumisita sa isla. Hindi ba kayo mag-collapse dito? What do you think? Pero hindi pa rin ito naubusan ng mga sorpresa. Di napapagod na magpaligaya. Lakas ng alon! Unang sumikat ang Boracay dahil sa yaman nitong puka shells. Sa dagat man, o sa lupa. Patuloy na umaaki. Ang ganda ng view! Nang hahalina. Punong-puno ng kulay at buhay. Ang gagaling ninyo! Tila di naubusan ng sigla. Walang sawa nagbibigay ng mga bagong alaala. Tatlong araw na ako sa isla. Woo! I love Philippines! Pero, parang kulang pa. So, isa pa! 5 meters na pala yun? Hindi ko na malaya. Pero sabi nga ni Lola Heidi, ang lahat ng sobra, hindi maganda. Paalam Boracay, hanggang sa susunod kong summer break, hanggang sa susunod nating pagkikita. Katati Bayan, nakatutok 24 oras. At meron po tayong magandang balita ngayong gabi. Bababa ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 5 piso at 25 sentimo kada kilogram ang rollback ng mga kumpanyang Petron at Total. Ibababa rin ng Petron ang presyo ng kanilang auto LPG ng 3 piso at 29 sentimo kada litro. Magmumula yan o magsisimula yan mamayang hating gabi. Ang kumpanyang Shell naman, magbababa rin ng 5 piso kada kilo sa presyo ng kanilang LPG. Nagdiriwang ng kanilang unang anibersaryo sa kasal sina Prince William at si Catherine, ang Duchess ng Cambridge. Kahapon po yan, pinili ng tinatawag na royal couple na yan na maging primado ang kanilang pagdiriwang.
Mula kasi nang ikasal sila noong nakaraang taon, halos hindi na mawala-wala sa mata ng publiko sina Prince William at si Kate. Nariyan ang tinatawag na royal visit sa mga bansang Canada at sa Amerika. Ang pagdalo nila sa mga fundraising events at iba pang proyektong pangkawang-gaba. Inabangan at tinutukan ng buong mundo ang mala fairy tale na pag-iisang dibdib ng isang tagapagmana sa trono ng Britanya at ng isang tinatawag na commoner. Pinakawalan po ang diplomat na Panamanian na inireklamo ng panggagasa sa isang Pilipina noong nakaraang linggo. Meron daw kasi siyang tinatawag na diplomatic immunity. Kaya namang ganun na lang ang pangman ng biktima na mauuwi sa bala ang kanyang ipinaglalaban. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Napaiyak na lang ang 19 anyos sa si Pamela di niya tunay na pangalan. Nang makarating sa kanya ang masamang balita mag-aalas 6 kanina mula sa CIDG sa pamamagitan ng isang text message na may court order na para pakawalan si Eric Sheeks, ang Panamanian diplomat na inireklamo niya ng panggagahasa. Hindi ko halos makausap si Pamela. Nanginginig siya at tulala. Ito pa man din ang kanyang paulit-ulit na binabanggit sa atin. Ang takot na baka biglang pakawalan ng suspect at mauwi sa wala ang kanyang ipinaglalaban. Napasugod kasi si Pamela kanina sa tanggapan ng Gabriela para magpasaklolo sa umunoy pang-aabuso sa kanya ni Sheeks. Lahat po ng matatakbuhan ko, tinatakbuhan ko na po. Kasama na po kayo doon. Mapabayaan lang po ako ng gobyerno ko kung sino man. Sila pa mismo ang yung iiwanan lang yung ganitong nangyari, papayagan nila yung ganitong nangyari. Sino pang tatakbuhan ko? Nung nakaraang linggo, inilabas ng DFA ang certification na ito sa CIDG para patunayang isang ang holder ng diplomatic passport si Sheeks, pero wala raw itong diplomatic immunity. Kaya nasampahan ito ng reklamong rape sa Makati Prosecutor's Office. Pero kanina, binawi ng DFA ang kanilang naunang pahayag. Muli silang napadala ng certification sa CIDG. May diplomatic immunity raw si Sheeks at kanina. Pasado 5 nga, nakunan pa namin ang sasakyan nito habang palabas ang CIDG ayon na rin daw sa utos ng korte. The Panamanian national enjoys immunity from criminal jurisdiction under Article 31 and 37 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Hindi po siya pwedeng sampahan pa ng kaso. Oo, nakakagalit sa totoo lang kasi para namang nagkakandara pa yung ating mga authorities to execute yung kung ano man ang dapat nilang gawin at i-release ito. Pero hindi raw dito nagtatapos ang laban ayon sa Gabriela. Naghihintay yung ating mga authorities ng paraan para ma-release nila sa halip na tingnan kung paano pa talaga titiyakin yung paggawad ng hustisya. Tiyakin na managot yung Department of Foreign Affairs. Si Pamela naman, nakatakdang sumailalim sa counseling at therapy matapos ang masaklap na naranasan. Marisol Abdurrahman, Nakatutok, 24 Oras. Kung basketball ang hilig ng inyong mga anak at gusto nilang pagbutihin ang kanilang laro, pwede silang matuto mula sa mismong mga iniidolo nilang PBA Legends na naglunsad ng kanilang basketball camp. Yan ang tinutukan ni Trisha Zafra. Gusto niyo bang makalaro ng basketball ang mga iniidolo niyong alamat sa hardcourt na sina Eric Altamirano, Ronnie Magsanok o Samboy Lim? Ngayong summer, bukas ang kanilang basketball clinic. Dala ang kanilang karanasan mula sa PBA. Handa sina Coach E, Coach Mags at Coach Samboy na ibahagi ang kanilang galing sa basketball. Sa PBA, nandun na yung mga players sa PBA pero parang kulang pa rin sila sa fundamentals eh. So I attribute that dun sa siguro when they were kids, hindi sila talaga naturuan ng proper fundamentals. Okay. Bukas sa lahat ang basketball camp ni Coach E mula 3 to 17 years old. Kahit walang karanasan sa basketball, basta gustong matuto, tuturuan ni Coach Samboy. Merong beginners, may intermediate, may advanced. So, kung ano yung kailangan nila, kung anong level sila, we see to it na yun yung tinuturo namin sa kanila. Mula 4 years old naman hanggang kahit ilang taong gulang, pwede sa basketball clinic ni Coach Samboy. Para naman kay Coach Mags, isang paraan ang basketball camp para hikayating maging physically active ang mga kabataan. This camp is just an instrument to help these young kids discover that there is more to life than social network and playing with the laptop. 5 to 19 years old naman ang pwedeng sumali sa camp ni Coach Mags.
Ang magulang na si Gilbert, higit pa raw sa paglalaro ng basketball ang nais niya matutunan ng mga anak sa klinik. I want them to have discipline, number one. Yun ang importante kasi even without playing, kahit na hindi sila lumaki maglalaro, at least may discipline. Tricia Zafra, Nakatutok, 24 Oras. Up next, Daniel Matsunaga. Umaasa pa raw na makakabalikan si Heart Evangelista. At ang mga kapusong nagwagi sa Box Office Entertainment Awards, kilalanin. Non-stop na pagtutok dito sa 24 Oras.